Hello everyone, welcome to my Pecha Kucha presentation on discipline with dignity. So in this talk, pag-uusapan natin kung paano natin mapapalitan ang shame-based punishment in the Philippine schools and how we can shift towards more respect and child-centered discipline. Pero ano nga ba ang shame-based punishment? Ang shame-based punishment uses embarrassment or pinaparamdam natin sa mga bata na nakakahiya ang ginagawa nila. It may include yelling, name-calling, or making them stand in front of the class to be scolded. Pero anong itsura nito sa classroom natin? So in the Philippine classrooms, it's common to hear stand outside or face the wall, sa labas pwede, or display behavior charts na pinapakita kung sino ang bad student. So these actions may control their behavior but at a cost. So anong epekto ng kahihiyang ito sa utak ng mga bata ngayon? So shame affects the brain like physical pain. It activates fear and lower a child's ability to think, process, and connect. Hindi na sila natututo ng maayos kasi focus na sila sa takot, hindi sa learning. So paano naman naapektuhan ng kanilang self-esteem? Children begin to believe that they are the problem. Instead na mali yung ginawa ko, ang iisipin nila, ako ang mali. Ako ang may kasalanan. So this damages their self-esteem. So kung ganito ang epekto, bakit ginagamit pa rin natin ito? Yes, minsan effective ang kahihiyan sa simula. Or some say it is, pero sa long run, mas nasisira ang confidence at behavior ng mga bata. Respect is replaced with silence or anxiety. So saan nga ba nanggagaling ang ganitong style ng disiplina? Cultural roots in the Philippines. Many Filipino adults were raised this way. So it gets passed on. Maraming nagsasabi, ganyan kami pinalaki eh. Pero hindi ibig sabihin na tama ito. Pwede tayong matuto at magbago para sa mga bata ngayon. So kapag pinapahiya ang mga bata, ano ang epekto nito sa kanilang pagkatao? So the impact on learning. Shame and fear. Fear shut down the brain's learning center, and children become anxious, avoidant, or disruptive. Ang bata na laging pinapahiya, hindi makafocus. Natatakot sila magkamali, so they stop trying. So learning becomes very stressful for them. So ano ang nagiging inner voice ng bata sa ganitong klase ng disiplina? The way we discipline becomes the child's inner voice. If we shame them, then they will carry that voice into adulthood, believing that they are never good enough. So, kinakausap nila ang kanilang sarili at sinasabing, I am never enough. Mali lahat ng aking ginagawa. So ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng punishment at ng discipline? Magkaiba ang punishment at discipline. Discipline means to guide, not to punish. It comes from the Latin word disciplina, meaning instruction. Our goal should be to teach children, not to make them feel small. So paano natin ito maisasagawa sa positibong paraan? We connect before we correct. Positive discipline means setting clear boundaries with empathy. Makinig muna sa mga bata bago pagalitan. Respect builds trust and trust builds change. It starts with connection, calm tones, and helping children reflect on their actions. So ano pa ang practical way para matulungan sila sumusunod? Children respond well to clear and consistent expectations. Simple rules will help them. So gumamit tayo ng visual like use gentle hands or be kind in the classroom. So consistent reminders make kids feel safe and guided.
Paano naman natin sila kinakausap kapag mali sila? So instead of saying, pasaway ka talaga, we can say, ano nangyari? Or words shape how children see themselves kasi. Respectful language helps correct behavior without breaking their spirits. At kung may pagkakamali, paano natin ito ipapatuwid? Logical consequences teaches responsibility. Kung may natapon, turuan silang maglinis. Hindi kailangan sigawan. Natural consequences teach responsibility better than shame. So paano natin sila matuturuan na ayusin ang pagkakamali nila? Repair and reflect. Help children repair the harm they caused by saying sorry, or drawing a card, or helping a friend. This builds empathy, not fear. Hindi ito parusa. Ito ay pag-aaral kung paano ayusin ang pagkakamali. At sino bang dapat mag-model ng tamang asal sa classroom? Of course, the role models, teachers. Teachers must model emotional regulation. Teachers set the tone. Kapag kalmado si teacher, natututo rin maging kalmado ang mga bata. Let's model what we want to see. So, paano naman makakatulong ang parents dito? Parents and teachers must work together, share strategies, communicate openly, and be consistent. Kailangan magtulungan ang bahay at paaralan. Pag consistent ang approach, mas stable ang bata emotionally at behaviorally. So, meron ba tayong totoong example na gumagana ang positive discipline? One teacher replaced scolding with encouragement. So, real life example. May isang bata na dati laging galit. Pero nung tinutukan siya ng teacher with positive discipline, sinabi niya, masaya na ako sa school. Respect opened the door for growth. And the teacher always say, I'm proud of you for trying again. At ano naman ang long-term effect kapag may dignidad ang disiplina? Long-term goal. Children who are disciplined with dignity grow into adults with self-worth, empathy, and responsibility. Gusto natin lumaki ang mga bata na may confidence, compassion, at character. It starts with how we discipline them today. This is the goal of true education. So anong gusto nating iwanang mensahe? Children learn best when they feel safe. Let's shift from shame to support. Every child deserves to be disciplined with love, not fear, because dignity doesn't weaken discipline, it strengthens it. And this has been M, and I hope you learned from this presentation. Remember, be kind and use gentle hands. Thank you.